So hello, what's up mga ka-lifestyle, magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So for today's video, let's talk about online lending application. Part 2 po yung pag-uusapan natin nung nakaraang video na pinamagatang mga online lending application ko na hindi na binayaran. So since napakaraming mga nagtatanong, nagko-comment sa video na yon, and I found out na halos karamihan iisa lang yung tanong, no? Since nasagot ko na yung iba, yung mga especially yung mga nagtatanong kung ano-anong mga online lending application yon, binigay ko na sa inyo, shinare ko na yung tatlo, no? This time pag-usapan pa rin ulit natin kung ano yung mga strategy ginawa ko, effective ba, bakit nagkaganon, hindi ko binayaran, ano. Pero bagong lahat mga ka-lifestyle, once again, kung bago ka pa lang sa akin channel, napadaan ka lang, please consider subscribing and then pakihit na rin yung notification bell lang, sige, na-notify po kayo sa susunod na mga interesting video na i-upload po natin, especially about online lending application, no? Kasi alam ko malaki yung impact ng channel na to, no? Marami pong napapagaan yung loob, marami pong natutulungan dahil sa nagkakaroon na ng depression, anxiety, no? So yun, ano. So once again, maraming salamat po, no. So yung video na yun mga ka-lifestyle, napakarami pong mga katanungan, ano, na until now, every time na i-open ko, meron talaga mga bagong names na nagko-comment, ano. So alam ko until now marami pa rin mga depressed or problemado sa kanila mga online lending application na hindi nila alam halos kung ano talaga yung gagawin, ano. So nasa sa inyo pa rin yan mga ka-lifestyle, once again, if gagayahin nyo yung mga ginawa ko dati, no. Nangyari lang po talaga yon, meron po talaga akong valid reason para gawin yun, ano. And then nangyari po lahat na nagkataon po during pandemic time, no, na wala po talaga tayong source of income. Yung pinagtatrabahoan po natin half day lang, minsan hindi pa talaga, kasi sa sobrang mingaw or walang sobrang tumal, that's the time na hindi tayo wala tayong ibang source of income, ano, maliban dun sa pagbebenta natin ng mga t-shirt dati, no. Yun, mahirap talaga. That's why yung mga ibang online lending application ko sobrang tatagal na, sobrang didelay na, and nakikiusap ako sa mga online lending application agent na tumatawag that time, pero yun na nga, sobrang strict po talaga nila, halos murahin ka na. And there is one time na yung katrabaho ko tinawagan, akalain mo may reward na ako doon, siya yung pinagbabayad, and then buti na lang naunahan ko pag-explain, ano, lahat ng mga nasa contacts ko that time, in-explain ko talaga sa kanila, no, kung bakit nagkagano, nagka-problema talaga ako ng malaki. That's why napakahirap habulin, hindi ko na mahabol yung sobrang laki na rin ng interest, meron pa mga hidden charges, penalty. That's why sobrang stress talaga ako that time, hindi ko na talaga halos alam yung gagawin. And then gaya nyo, nanonood din ako ng mga ganitong klaseng content videos na nagbibigay ng idea kung paano i-handle yung problema sa online lending application. So marami akong mga nakuhang idea na panood, pero lahat po ng mga napanood ko, nakarelate po ako kasi na-experience ko rin po. That's why lahat po ng mga opinion ko, ginawa ko talaga dati, no. Like yung mga online lending application na hindi ko na binayaran, kumbaga nag-off sim talaga ako dati. There is a time na kinuha ko talaga yung sim ko, gusto ko nang itapon, no, dahil na-stress na talaga ako sa mga calls and text ng mga agent. And then meron ding mga nagme-message sa messenger natin, no, pero doon napupunta sa spam messages, ganun din sa email address, doon din napupunta sa spam messages, ano. So i-check nyo yung mga messenger nyo, baka hindi nyo makita yung ano, meron din mga nagme-message request, no, ando doon nyo tingnan yung mga comment ng mga agent, ano. So yun, napakarami po talagang mga online lending application agent, OLA akong nautangan dati, pero yung iba naman, naging binayaran ko naman, especially yung mga
mga sobrang halos ipakulam ka na. So yun po talaga yung inuna ko dati, no. Pero karamihan po, gaya nga nasabi ko, as I mentioned, yung tatlong most na online leading application talaga na nagbigay po talaga ng sakit ng ulo sa akin, ano, na walang pinipiling oras tumawag kahit ating gabi, and then pinagtatawagan, pinag-a-add friends, yung mga friends ko sa Facebook is yung tatlong online application na minention ko talaga, no, yung Peso, iPeso, then Peso Q, no. Under po talaga, sobrang stress po talaga ako sa tatlong online leading application na to, until now mga ka-lifestyle, no, nag-ooperate pa rin. Believe me or not mga ka-lifestyle, no, yung SIM card na ginamit ko sa kanila dati na para sa account na yon, sa pag-loan sa kanila, is eto ginagamit ko pa rin, pero hindi na po sila tumatawag, ano, hindi na po sila tumatawag. And then alam ko itong tatlong online leading application na to, especially yung Peso, is na shutdown na talaga, no. So pero there was a time na nagte-text pa rin to dati, no, pero ano na yun siya, shutdown na yun. So text, hanggang text na lang. So again, mga ka-lifestyle, make sure na i-check nyo sa SEC yung mga online leading application nyo kung na-shutdown na, no. Kasi yun, meron kayong karapatan talaga na hindi nabayaran. And if yung online leading application na nautangan nyo is nasa list na ng shutdown, or meron ng cease and desist order, meaning to say na-visit na sila ng NBI or na-raid na, no. Then kung hindi pa man sila na bibisit or legal pa rin sila, meron pa rin tayong karapatan, especially if nasigaw-sigawan na tayo, na mura-mura na tayo. Alam ko karamihan ngayon ng online learning application medyo mahinahon na kasi nga alam naman natin pag December, no, maraming bonus. So that's why medyo kalma lang sila ngayon mga ka-lifestyle. Yun yung napansin ko ngayon. Pero correct me if I'm wrong, pagkatapos ng December, mga January, February, marami na naman pong mga magko-complaint or marami na namang bibiktima ng online learning application, ano. So again mga ka-lifestyle, hindi ko na binayaran yung mga online learning application ko dati, and meron din naman kasi na akong matinding reason, ano. So lahat po ng mga form of threats na galing sa kanila is sinave ko, kinumpile ko, ano, kasi sino ba namang matinong tao yung pinagmumura na, pinahiya na sa social media, pinagtatawagan, pinagbabantaan na yung mga contacts, magbabayad, no? Walang ganun mga ka-lifestyle, no? Walang ganun. Again, meron tayong karapatan. And then aside of that, meron din silang mga paglabag sa batas. That's why huwag kayong matakot if lagi na lang kayo tinatakot na pinagbabantaan na bibisitahin, ipa-NBan, ipapabarangay. Wala pong katotohanan yung ganun, no? Kasi pwede kasing mabaliktad anytime yung sitwasyon, kasi alam naman natin sila talaga yung mga may paglabag sa batas, no. Aside dun sa pagpatong nila ng interest, meron ba sila mga hidden charges na hidden lang talaga, malalaman lang natin if na-disburse na yung pera natin, ano. Again mga ka-lifestyle, it's up to you kung paano nyo i-handle yung stress nyo dala ng online leading application, ano. Basta ako, nagpapakatotoo lang ako, no, na hanggang text lang, hanggang tawag, hanggang pagbabanta lang yung mga online leading application na bugok na yan. Never po silang, wala pong nakulong sa utang, never pong nagpunta sa NBI yung mga yan, no. Kasi sila po talaga yung merong kaukulang pwedeng ikaso, no. So yun lang mga lifestyle. I hope nakatulong tong video na to. If do so, please do like, share, subscribe, and then pakihit na rin yung notification bell lang sa ganun, notify po kayo sa susunod ng mga interesting video na in-upload po natin. So yun lang mga lifestyle, peace.